Kita ni Zenaya ang determinadong tingin sa kanya ng binatang kausap niya. Kita niyang maluha-luha nitong mga mata, kaya bigla siyang nakaramdam ng awa. Gusto ko munang tingnan ang lagay ng kapatid mo. Sagot niya, kaya sunod-sunod ang pagtango ni Thunder. Hindi pa rin kasi na-overcome ni Zenaya ang kaniyang problema patungkol sa pag-perform niya ng surgery. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Baka kasi kung kailangan ng kapatid nito, ang surgery ay baka umatras na lamang siya. Subalit, gusto niya pa rin subukan. Kailangan niya subukan para bumalik ang kakayahan niyang makapag-surgery ulit. Pwede ko bang mahingi ang account mo, Dr. Santiles? Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbohin. Tanong ni Thunder sa dalaga, saka kinuha ang telepono nito sa bulsa. Ilang segundong nag-isip si Zenaya saka napatango. Sige. Malaki naman ang ngiti ni Thunder nang pumayag ang babae na ibigay ang account nito sa kanya. Nang mabigay na ng babae sa kanya ang telepono niya, ay mabilis niyang inad ang dalaga at binulsa ang telepono. Kapag nakausap ko ng aking kapatid tungkol dito, ay agad kitang i-chat, Dr. Santiles. Maraming salamat. Masayang sambit ni Luke. Walang anuman, sabihan mo lang ako kung kailan ko siya susuriin. Nakangiting sagot ni Zenaya. Sige. Then it's settled. Mauna na ako sa inyo. Paalam ni Zenaya saka napatingin sa dalawang binata sa harap niya. Napakaway-kaway naman si Thunder habang naglalakad ang dalagang doktor palabas ng mansyon. Nakangiti pa ito ng malawak habang tinititigan ang likod ng dalaga. Hindi naman mapigilan ni Luke na tapikin ang kamay ni Thunder na kumakaway. Aray, inis na wika ni Thunder sa kaibigan. Tanga, umalis na, kumakaway ka pa. At ang laki ng ngiti mo, halatang halata na minamanyak mo si Dr. Santiles. Grabe kang makatitig. Sad naman ni Luke kaya sinamaan siya ng tingin ni Thunder. Parang hindi mo naman ginawa yun kanina. Isa pa, hindi ko siya minamanyak ha. Future sister-in-law ko siya. Walang masama nang ngumiti at titigan ang magiging asawa ng kuya ko. Besides, magiging ate ko naman siya. Katwiran ni Thunder. Parang bata to nagpapaliwanag sa kalaro. Ngumisi naman si Luke sa kaibigan saka may naisip na pil yung idea. Hindi mo ba alam na naunahan ka na ng lolo? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na inalok ng lolo general si Dr. Santiles na maging asawa ko. Gusto ng lolo na ligawan ko raw ang dalaga. Wala namang problema yun sa akin dahil hindi lang maganda, magaling pa si Dr. Santiles. Napakaswerte ko kapag ako napangasawa niya. Mayabang na kwento ni Luke sa kaibigan. Namumula naman si inis si Thunder nang marinig yun sa kaibigan. Asa ka, hindi ako papayag dun. Gago, akong makakalaban mo. At kung ayaw mo magparaya, friendship over na tayo. Galit na sambit ni Thunder, kaya napahalakhak si Luke sa kaibigan at napapailing. Sanay na siya sa ugali ng kaibigan. Pikunin talaga ito. Agad na nag-walk out naman si Thunder, ngunit bago makalabas sa mansyon ay sinamaan ng tingin nito si Luke at namakyo pa sa kaibigan. Doon ay napahalakhak ulit si Luke saka napapahawak pa sa tiyan. Mas lalo namang nainis si Luke kung kaya't umalis na lamang ito. Hindi naman talaga galit si Thunder kay Luke. Alam niyang pinagtitripan lamang siya nito kung kaya't hindi niya dinibdib yun. Sanay na siya sa pantitrip ng kaibigan sa kanya ngunit hindi niya pa rin maiwasang mapikon dito. Napapailing na lamang si Luke nang makita si Thunder na papaalis. Pikunin talaga kahit kailan ang isang yun. I was just joking. Natatawang sambit niya sa sarili. Nang makauwi si Thunder sa bahay nila, ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nakita pa niyang kanyang ina sa kusina. Ngunit mabilis siyang nagtago dito kaya hindi siya nito nakita. Iniwasan niya ang kanyang ina dahil alam niyang pagagalitan na naman siya nito. Ayaw niyang masirang masayang araw niya ngayon. Nang makapasok si Thunder sa kwarto ay agad siyang humilata sa kama. Kinuha niyang kanyang telepono sa bulsa saka nakangiting binuksan ito. Agad siyang nagpunta sa XYZ app at tinignan ng account ng doktor na inad niya kanina. Napakunot siya nang makitang profile nito saka napailing. It was an angel. Napangiti siya nang may na-realize. Kagaya na nasa picture, naihahambing din niya sa isang anghel ang babae. Naisip niyang palitan ang pangalan ng babae. Instead na Dr. Santiles ay pinalitan niya
ng future sister-in-law. Napangisi siya at tinitigan ang pangalang nilagay niya. Hindi naman makikita yun ng dalaga, kaya kampante siyang palitan ng pangalan nito sa telepono niya. Masaya ang araw niya ngayon kung siniswerte nga naman. Nakuha niyang account ng kapatid ni Marigold, pati ng account ng kanyang future sister-in-law. Napasimangot naman siya na makitang profile pic ng kapatid ni Marigold. It was an anime. Dahik, sobrang baduy naman, bigla siyang nangilo. Dahil sa nakita, kinik niya ang message bar ng account nito saka nagtipa ng mensahe. Pwede ba tayo magkita? Wala nang bati-bati pa ang mensahe ni Thunder sa dalaga. Hindi naman kasi deserve nito ang respeto niya. Isa itong sinungaling na tao at nakaya pang saktan ng kapatid niya. He hated her to death. Nandidiri siya dito dahil ang sama-sama ng ugali nito. Wala naman siya sanang pakialam kung sinong ipapakasal sa kuya niya. Ngunit nang malaman niya sa mga tao na pangit at masamang ugali ng ipapakasal sa kuya Kit niya ay agad siyang umangal. Hinintay niya ang reply ni Zenaya, ngunit ilang minutong nakalipas ay wala siyang natanggap na reply dito. Napatitik si Marigold sa vanity mirror sa harap niya. Kinuha niyang brush at dahan-dahang sinuklay yon sa mahaba niyang buhok. Kanina pa malalim ang isip ni Marigold dahil sa nangyari kanina sa mansyon ng mga natividad. Bigla siyang natauhan nang marinig ang sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. "Pasok!" sigaw niya. Kita niya sa salamin ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Bigla siyang napasimangot dahil alam niyang magtatanong na naman ito kung ano nangyari sa birthday party. She's really tired to that. Besides, bad mood siya ngayon. Wala siyang lakas para kausapin at ikwentong nangyari kanina. Lumapit ang ina niya saka bumeso sa kanya. Hinaplos-haplos pa nitong kanyang mahabang buhok saka nagsalita. "Kamustang party, anak? Sinong mga na-meet mo kanina? Ikwento mo nga sa akin." Excited na wika ng ina, ngunit kumuyom ang kamao ni Marigold saka napakagat sa labi. "Mom, pwede bang bukas na lang? Medyo pagod kasi ako sa pakikipag-socialize kanina." "Naiintindihan niyo naman yon, hindi ba? Isa pa, inaantok na ako." Malambing na saad niya sa ina at napapahikab pa. Kahit na excited si Matilda at gustong marinig ang kwento ng anak, tungkol sa experience nito ay wala siyang choice at tumango na lamang dahil alam niyang pagod si Marigold. Isa pa, naintindihan niya kung anong nararamdaman ng anak. Nakaka-relate siya dito. Kahit siya man ipagod din kapag nakikipag-socialize sa mayayaman sa tuwing uma-attend sila sa isang business party ng asawang si Sebastian. Hindi makatulog si Marigold dahil sa sobrang lalim ng kanyang isip. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa rin kung bakit naroon ang ate niya sa mansyon ng mga natividad at anong koneksyon niya sa mayaman at maimpluwensyang pamilyang iyon. Sumasakit na ang kanyang ulo, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung anong rason kung bakit naroon ang ate niya sa birthday party. Though hindi naman ito umattend sa party, pero ang pinagtataka niya bakit malaya itong pumasok sa bahay ng mga natividad. Imposibleng kilala ng ate niya ang general o hindi kayang apo nito. Litong-lito si Marigold saka napasabunot na lang ng buhok dahil sa sobrang frustrations. Alam niya sa sarili niya na parang may mali, pero hindi niya matukoy yun. Sigurado siyang ang ate niya ay walang kilalang makapangyarihang mga tao kagaya niya. At imposibleng makilala to ng general dahil kakatungtong lamang ng ate niya sa Maynila. Pinilit niyang iwaksi ang nasa isip niya at kinalma ang sarili. Dapat hindi siya mabahala sa nangyari kanina. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at binuksan ang XYZ app. Nang makitang walang message ang main account niya ay nilipat niya ito sa isang dami niyang account, yung Marites at 2.0. Napangiti si Marigold nang makitang may isang mensahe siyang na-receive. Alam niyang si Thunder yon, kaya binuksan niyang mensahe at binasa. "Thunder Anderson, pwede ba tayong magkita?" Napangisi si Marigold nang mabasa ang mensahe ng binata. Halata sa text nito ang walang kagalang-galang para sa kanyang ate. Napatawa siya nang mahina ng maalalang ekspresyon ni Thunder nang ibigay niyang dami account niya dito. Hindi nito alam na siyang kachat ng lalaki at hindi ang ate niya. Napakatanga ni Thunder para maniwalang ang account na binigay niya sa lalaki ay account niya, hindi si ate Zenaya niya. Agad siyang nag-reply pagkaraan ng magandang idea. "Marites at 2.0. Excuse me, hindi ka ba marunong bumati man lang? How rude of you. At pwede bang tawagin mo kong ate? Magiging asawa na ako ng kapatid mo, kaya dapat lang na igalang mo ko."
Napabungis-ngis si Marigold nang basahin niyang mensahe kay Thunder. Nang masatisfy siya sa mensahe, kagad niyang sinend yon sa binata. Samantalang hindi naman makapaniwala si Thunder sa nabasa niyang mensahe. Galing sa nakakatandang kapatid ni Marigold. Uminit ang ulo niya dahil sa nabasa. Mas dumagdag pa ang kanyang pagkamuhi sa dalaga. Huminga siya ng malalim saka nagtipa sa telepono. Hek, kung makaasta naman ang babae parang parte na siya ng pamilya nila. Hindi pa nga sila kasal ng kuya niya. Thunder Anderson. Hindi pa naman kayo kasal ng kapatid ko, kaya huwag kang umastang parang parte ka ng pamilya namin. At malaya ka ng pagsabihan ako. I can do whatever I want. At wala ka ng pakialam doon, Zenaya. Bawat pagtipa ni Thunder ng mga salita sa kanyang telepono ay may diin. Gigil na gigil siya dahil sa mayabang na babae. Napahalakhak naman si Marigold nang mabasang sinabi ni Thunder. Alam niyang galit na ito base sa nabasang mensahe. For sure, he will hate her sister to death after this. Marites at 2.0. Hoy, wag mo nga akong tawagin sa pangalan ko. Tawagin mo akong Ate Zenaya. Wala kang galang sa nakakatanda sa'yo. Bakit hindi mo nalang tanggapin na magiging parte na ako ng pamilya niyo? Gusto mo bang isumbong kita sa kuya mo? Pasalamat ka, kapatid ka ni Kit. Kung hindi ka makukutungan talaga kita, huwag kang mag-alala kapag naging asawa na ako ng kuya mo, humanda ka sa akin. Hindi papalag ang pagka-spoiled mo sa akin. Bata. Tawang-tawa si Marigold dahil sa chat niya kay Thunder. Alam niyang sobrang nanggagalaitin na ito kapag nabasa dito ang chat niya. Siguro naman sapat na itong mga mensahe niya para mas pilitin pa nitong hindi matuloy ang kasal ng kuya nito at Ate Zenaya niya. Thunder Anderson. Hindi ako spoiled brat. Binabalaan kita. Huwag mo kong pagsabihan dahil wala kang karapatan. Hindi kita ituturing na pamilya kailanman. Hindi ko matatanggap ng isang katulad mong masamang ugali ay ang maikakasal sa kapatid ko. Huwag kang pakakampante. Hindi pa kayo kasal ng kuya ko. Nang maisa ni Thunder ang mensahe niya kay Zenaya, kagad niyang hinagis ang phone niya sa kama. Sa sobrang bad trip niya ay mabilis siyang lumabas sa kwarto para puntahan ng kapatid. Kailangan niyang kulitin ulit ang kanyang kapatid dahil hindi siya papayag na maipakasal ito sa isang babaeng masamang ugali. Ngayon ay napatunayan na niya na sa sarili na totoo ang chismis ng mga tao tungkol sa panganib na anak ng pamilyang Santiles. Ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang kulitin ulit ang kanyang kapatid. Kung hindi man pumayag ulit ang kuya niya, ipapakilala na lang niya si Dr. Santiles. Ang dalaga na lang ang tanging pag-asa niya na maikansal ang kasal ng kuya niya. Napailing siya, pareho pang dalawa ng apelyido. Santiles din, ang future sister-in-law niya, ngunit magkaibang ugali ng dalawa. Sobrang layo ni Zenaya sa future sister-in-law niyang si Dr. Santiles. Hindi na lamang si Thunder kakausapin ng Zenaya na yon. Wala siyang mapapala sa babae, lalo na't baliw tong kausap. Mas mabuti pang gumawa na lang siya ng paraan para magkita ang kuya niya si Dr. Santiles. Naniniwala siya na kapag magkita ang dalawa, ay tsak na ipapakansel ng kuya niyang wedding. O hindi naman kay si Dr. Santiles ang pipiliin itong pakasalan. Bagay na bagay si Dr. Santiles sa kuya niya. Hindi lang ito maganda at matalino, isa pa itong doktor at kaya nitong pagalingin ang kuya niyang paralisado. Alam niyang mapapabuti ang kuya niya sa dalaga. Hindi na kumatok pa si Thunder sa kwarto ng kuya niya at dire-diretsong pumasok sa loob. Ngunit nang makapasok siya, mabilis na sumapul sa kanyang mukhang isang tsinelas. Nang mapatingin siya sa tsinelas, napagtanto niyang tsinelas pala yun ng kuya niya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kumatok ka muna bago pumasok sa kwarto ko? Galit na wika ng kanyang kapatid. Kaya napakamot si Thunder ng ulo. Mabilis siyang lumabas at sinarahan ang pinto ng kwarto. Ilang segundo siyang naghintay saka nagpakawala ng mahinang katok sa pintuan ng kapatid. Pasok! Nang marinig ni Thunder ang sigaw ng kuya niya, ay agad siyang pumasok sa kwarto nito. Kita niyang kanyang kapatid na nakasandal sa headrest ng kama habang nakayuko at nagbabasa ng libro. Napapakamot si Thunder sa ulo saka napapangiwi. Sorry kuya, nakalimutan kong kumatok sa kwarto mo. Isinara ni Kit ang libro saka napatingin kay Thunder ng seryoso. Anong problema? Kinuha naman ni Thunder ang upuan sa gilid ng kama nito saka umupo. Wala namang problema kuya, gusto lang kitang makausap. Hindi ko ba pwedeng kamustahin ang kapatid ko? Tanong ni Thunder kaya napairap si Kit. Alam ni Kit na may ibang pakay ang kanyang kapatid sa kanya. Kilalang kilala na niya ito.
Ilang taon ba naman silang nagsama at naging malapit pa sa isa't isa. Isa pa, hindi naman to pupunta sa kanyang kwarto ng alas 12 ng gabi. Sa mga ganitong oras ay tulog na dapat ang lalaki. Since ayaw mong sabihin ng pakay mo, makakabalik ka na sa kwarto mo. Ayaw ko ng storbo at may binabasa ko. Akmang kukunin na sana ni Kit ang libro upang bumalik sa pagbabasa nang pigilan siya ni Thunder. Okay, sige, sasabihin ko ng pakay ko. Ikaw naman kuya, hindi ka naman mabiro. Natatawang pilit ni Thunder sa kapatid ngunit hindi malang tutumawa. Sa katunayan, sobrang kinakabahan si Thunder. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng sasabihin niya nang hindi ulit magagalit ang kuya Kit niya sa kanya. Napakagat ng labi si Thunder sa kanapahinga ng malalim. Kasi ganito yon. Galing ako sa mansyon ng Lolo General at may nakilala ko isang magaling na doktor. Alam mo naman kung gaano kalala ang sakit sa paa ng Lolo General, hindi ba? Sabi ng doktor ay wala nang tsansa pa itong gumaling. But guess what? I met a doctor there. At yun din ang nagpagaling sa matagal na sakit ng Lolo General. Mahabang kwento ni Thunder habang nagniningning ang mga mata. Gusto sana niyang isumbong si Zenaya patungkol sa mga mensahe nito sa kanya. Alam niyang sapat na pruweba yon para maniwalang kuya niya. Ngunit nang maalala kung gaano ito nagalit sa kanya noon, ay mas pinili niya na lang nasabihin ang tungkol kay Dr. Santiles. Kuya, inad ko na rin siya sa XYZ account ko. Dahil nakwento ko sa kanyang lagay mo. Willing siyang suriin ang mga hita mo. She's really a good doctor, kuya. Trust me, pagagalingin ka niya. Halatang halata ang saya sa boses ni Thunder habang kinikwento to sa kuya Kit niya. Ang malaman na mayroong magaling na doktor at willing tong suriin ang lagay ng kapatid niya ay sobrang nakakagalak sa kalooban niya. Tanging gusto lang naman niya ay ang gumaling at makalakad ulit ang kapatid niya. Yun lang, wala nang iba. Kumunot ang noo ni Kit nang marinig yun sa kapatid. Totoo ngang malubha ang lagay ng mga hita ng Lolo General nila. Ang sabi pa nga ay wala nang ibang solusyon pa kung hindi ang uminom na lamang ng painkiller ang matanda. Subalit magkaiba ang case niya sa matanda. Ilang doctors nang kinita nila ngunit isa lang ang may sinabi. Wala na siyang pag-asa pang gumaling. Muling binuklat ni Kit ang libro at nagsimulang magbasa ulit. Hindi ko kailangan magpasuri sa kanya, Thunder. Kahit na anong galing pa ng doktor na sinasabi mo, wala na ring pag-asa tong case ko. Isa pa, alam mong marami ng doktor na nagsabing hindi na ako gagaling. Napasimangot naman si Thunder sa sinabi ng kapatid. Hindi niya alam kung bakit nasabi yun ng kapatid niya. Imbis na matuwa ito dahil may pag-asa tong gumaling, ngunit kabaliktaran naman ang nakikita niya. Tila ba walang interes to sa sinasabi niya? He's giving him hope. Sa katunayan, nag-undergo na rin ako ng treatment ngayon. I already have a doctor checking on me. Kaya huwag ka na mag-aksaya. Pang ipakilala sa kanyang doktor na sinasabi mo. You don't have to worry. Dagdag pa ni Kit. Kumunot ang noo ni Thunder sa sinabi ng kapatid. Sino namang doktor yon? Ang kaibigan nitong si Dr. Rafael Takayashi? Hindi naman sa pangmamaliit o hindi kaya walang tiwala sa medical skills ng doktor. Ngunit alam niyang mas magaling pa si Dr. Santiles dito. Galing pang US ang babae kahit nga si Dr. Rafael ay nagsasabing wala nang pag-asa pang gumaling ang kapatid niya. And that treatment that he mentioned earlier, it was all useless. Si Dr. Takayashi na ilang years pa lang ang experience at wala pang napapatunayan. Unlike kay Dr. Santiles na may napagaling ng baldadong pasyente. Pareho ng sa kuya niya. Saan pa ba sila pupunta? Siyempre sa may experience na. Kuya, mas magaling ang doktor na tinutukoy ko sa'yo. Sabi niya sa akin ay nakapagpagaling na siya ng isang pasyenteng katulad ng case mo. She even performed a surgery on Lolo General. Naalala mo ng panahong walang doktor na makakapag-perform ng heart surgery sa lolo at pumunta pa sila ng US para masagip lang siya? Ang doktor na tinutukoy ko sa'yo, siya rin ang nag-perform ng heart surgery sa lolo. Tingnan mo, sobrang lakas na niya ngayon. He even celebrated his birthday today. Imagine, nanatiling seryoso lamang ang ekspresyon ni Kit. Buong desisyon niya. Hindi niya siya magpapasuri pa sa iba. Nakita naman yun ni Thunder kaya medyo nakaramdam ng inisang binata sa kapatid. Ayaw mo bang gumaling kuya? Ayaw mo bang makalakad ulit? Tanong ni Thunder, ngunit napahinto lamang si Kit sa pagbabasa sa kanapahinga ng malalim at napailing. Kuya, magaling ang doktor na yun. Napagaling niya ang Lolo General. Kaya maniwala kong mapapagaling ka rin niya.
please, magpasuri ka sa kanya para naman to sa kalagayan mo. Pamimilit ni Thunder, ngunit wala pa ring sagot na natanggap ang binata sa nakakatandang kapatid. Napahilamos ng mukha si Thunder dahil sa inasta ngayon ng kanyang kapatid. Ilang minuto ang nakalipas nang marinig niyang paghangos ng malalim ni Kit saka itinabi ang hawak-hawak nitong libro. Thunder, magkaibang kondisyon namin ni Lolo General. Sabihin na nating magaling nga ang doktor na nakilala mo, ngunit meron na akong doktor na pinagkakatiwalaan ngayon. Hindi ko na kailangan pang magpasuri pa at magsisimula na naman sa pinakauna. Nakaramdam ng pagkadismaya si Thunder dahil sa sinabi ng kapatid. Hindi niya alam kung paano papipilitin ng kapatid. Sobrang tigas nga talaga ng ulo nito. Mas maiging matulog ka na, maaga ka pa bukas sa kumpanya. Yan ang huling sinabi ni Kit kay Thunder. Akala ni Thunder na tatanggapin ng kapatid ang alok niya, ngunit kabaliktaran pa lang nasa isip niya. Akala naman niya ay magiging masaya ito dahil may nakilala siyang doktor na magaling, ngunit wala pa ring epekto sa kapatid niya. Sobrang na-stress siya at sumakit na rin ang ulo niya. Napatango na lamang si Thunder sa sinabi na nakakatandang kapatid. Kahit na gusto pa niyang ipaglaban ang gusto niya ay napilitan siyang umalis na lang sa kwarto ng kapatid. Nakaramdam siya ng lungkot. Simula nung na-aksidente ito hindi na ito nakikinig sa kanya. They were really close before, ngunit nagbago yun ng maaksidente ang kuya niya. Para bang may malaking barrier na binuo ang kapatid niya sa kanila. He closed his heart to them. Malaki naman ang ngiti ni Marigold na makitang last message sa kanya ni Thunder. Nang mabasa ito ay napahalakhak siya. Halos mapaluha siya habang nakahawak sa kanyang tiyan dahil sumasakit to sa kakatawa kanina pa. Alam niyang sa mga oras na iyon, galit na galit at kinamumuhian na ng binatang ate niyang sa Zenaya. Mabuti na lang at naisipan niya kaninang ibigay ang dummy account niya sa lalaki. Pinupuri niyang sarili niya dahil sobrang galing ng plano niya. Napakatalino mo talaga, Marigold. Ikaw na talaga. For sure, kakamuhian na ni Thunder si Zenaya at gagawa to ng paraan para matigil lamang ang kasal ng ate mo. Sa oras na yon, ikaw ang magiging bida. At kung mangyari mang matigil ng kasal ay malamang ikaw na ang kukuning bride ng pamilyang Anderson. Kung hindi man, baka magkakagusto rin sa'yo ang bunsong anak ng mga Anderson na si Thunder. Lalo pat may utang na paborito sa'yo. Natatawang sambit niya sa kanyang sarili. Saka napahagik-hik, nagpagulong-gulong pa si Marigold. Saka napapasigaw sa kwarto sa sobrang saya dahil naging matagumpay ang plano niya.